Bagong skill, mga pakpak ng kidlat, Litian CDC. Batay sa impormasyong ibinigay ni Dongfang Zhao, pagkapasok sa lambak, hindi magtatagal ay makakatagpo ng sangandaan. Kahit anong daan ang piliin, sa huli ay makakalabas din sa lambak. Pagkapasok sa sangandaan, may mga kidlat na babagsak. Napakalakas ng atake ng mga kidlat na nagiging dahilan para ang buong team ay maaari lamang sumulong ng tuloy-tuloy, hindi maaaring umatras. Ito ang impormasyon mula sa pamilyang Dongfang. Sinubukan na nilang daanan ang bawat landas, ngunit ang resulta ay pawang walang silbi. Sa loob ng maraming taon, lahat ng posibleng paraan ay nasubukan na nila. Talagang wala na silang magagawa pa. Mabilis na nakarating si Lin Moyu sa sangandaan. 6 na sangandaan ang lumitaw sa harap niya. Sa himpapawid, dumadagundong ang kulog. Sa likuran niya ay makapal na kidlat. Wala na siyang daan pabalik. Ang lugar kung saan bumabagsak ang kidlat ay dahan-daang gumagalaw pasulong, hindi na siya binibigyan ng maraming oras para pumili. Ilang minuto pa, tatamaan na siya ng kidlat. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lin Moyo. Hindi kaya ganito? 6 na sangandaan, 6 na propesyonal. Bawat isa ay kailangang mag-isang tahaki ng isang landas hanggang dulo. Ngunit sa team, ang support at healer ay walang combat power, paano sila lalaban? O baka naman hindi nila kailangang lumaban sa mga halimaw, kailangan lang nilang tapusin ang daan. Ang support at healer ay maaaring gumamit ng crowd control skills. Bagamat mapanganib, hindi naman imposible. Naramdaman ni Lin Moyo na marahil ay hindi mali ang kanyang iniisip. Subukan natin. Isang team ng 6 na skeleton mage ang sumugod sa isang sangandaan. Siya ay nag-iisa lamang, ngunit mayroon siyang undead legion, kaya niyang sabay-sabay na tahakin ang 6 na landas. Ang mga electro-element monsters ay may immunity sa parehong electro-element at physical attack. Ang mga berserker skeleton warrior ay ganap na walang silbi dito. Ang mga divine sharpshooter ay may kaunting gamit. Tanging ang mga mage ang may malaking magagawa dito. Ang mga halimaw sa 6 na sangandaan ay sabay-sabay na pinatay, patuloy na sumusulong patungo sa labasan ng lambak. Bagamat ganito ang hula ni Lin Moyo, hindi naman kinakailangang patayin lahat ng halimaw sa daan. Ngunit pinatay pa rin niya lahat, total, hindi naman ito gaanong umuubos ng oras. Sa likuran niya, ang dagandong ng kulog at kidlat ay patuloy na sumusunod. Ang isang ordinaryong team ng propesyonal ay hindi mangangahas umatras, maaari lamang silang patuloy na sumulong. Kung hindi, lalamunin sila ng kidlat. Medyo mahaba ang daan sa loob ng lambak. Tinahak ito ni Lin Moyo sa isang matatag na bilis hanggang sa dulo. Sa sandaling lumabas siya sa lambak, gumuho ang lambak. Ang buong lambak ay naging isang dagat ng kidlat, patuloy na umuugong. Hindi lamang sa loob ng lambak, kundi ang buong piitan ay nanginginig. Naging matagumpay. May kagalakan sa mga mata ni Lin Moyo. Sa wakas, nagsimula ng mag-upgrade ang piitan. Sa bulwagan sa labas, ang grupo ng mga matatanda mula sa maharlikang pamilya ay nag-uusap pa rin kung paano sanayin ang kanilang mga anak at apo. Biglang, mula sa loob ng piitan, may mga bugso ng liwanag ng kidlat na lumabas, nagpapaliwanag sa buong bulwagan. May mga liwanag pang ang tumama sa kanilang mga katawan, nagdulot ng panginginig. Masayang sumigaw si Dongfang Zhao, nag-upgrade. Talagang nag-upgrade na. Ang pag-upgrade ng electro-element dungeon ay nangangahulugan din na maaaring makuha ang kristal ng elementong kidlat, Ketin Nguyen Tidin. Maraming alam na impormasyon ang mga tao sa maharlikang pamilya. Alam nila ang pagkakaroon ng mga elemental crystals. Ito mismo ang dahilan kung bakit nila sinubukang gawin ang lahat para ma-upgrade ang piitang ito. Ang aura ng pag-upgrade ng piitan ay kumalat ng malayo, halos umabot sa kalahati ng palasyo, nakaagaw ng pansin ng hindi kakaunting tao. Ilang segundo ang lumipas, si Dongfang Yi, ang emperor, ay lumitaw sa harap ng bulwagan. Nang makita niya ang napakaraming miyembro ng maharlikang pamilya dito, bahagya siyang natigilan. Anong nangyari? Sa grupo ng mga tao rito, hindi kakaunti ang mga nakakatanda kay Dongfang Yi. Bagamat ang kanilang katayuan at lakas ay hindi kasing taas niya, maaari pa rin silang mag-usap ng pantay.
Ama, ganito po ang nangyari. Sa sandaling ito, muling ikinwento ni Dong Fangjiao ang lahat ng pangyayari. Maging ang tungkol kay Dong Fengshan ay sinabi niya. Walang anumang ipinakitang reaksyon si Dong Fengyi tungkol dito. Wala siyang pakialam sa pagkakabugbog kay Dong Fengshan. Ang ganitong klaseng tanga, nararapat lang na mabugbog. Mabuti na lang hindi namatay. Sinabi ni Dong Fengyi, kung gayon, si banal na General Lin ay nasa loob ng piitan ngayon. Hindi naman kayo pumasok doon, hindi ba? Sinabi ni Dong Fangjiao, hindi po kami pumasok. Tumango si Dong Fengyi. Mabuti kung hindi kayo pumasok. Ang bagay na ipinangako ay dapat tuparin. Tutal, marami pa. Namang oras, hindi naman tatakas ang piitan. Sa hinaharap, kung gusto ninyong salakayin ninyo. Sa ngayon, hayaan ninyong magpakasawa si banal na General Lin sa pagsalakay. Ganito rin ang iniisip ni Dong Fangjiao. Sa sandaling ito, hinayla ng mga tiyuhin ni Dong Fengyi ang emperor at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa pagpapadala ng mga anak at apo sa militar para magsanay. Bagamat ang maharlikang pamilya ay may sariling paraan ng pagpapalaki sa mga anak at apo, ito ay pag-level up lamang, hindi katulad ng pagsasanay sa militar o sa battlefield. Sa grupo ng mga tao rito, mahigit kalahati ang dating nasa militar. Maging si Dong Fengyi ay dating nasa militar din, sumali sa hindi kakaunting laban, pumatay ng mga demonyo. Lubos na sinusuportahan ni Dong Fengyi ang kanilang ideya. Ang bagay na ito, pagpasyahan na natin. Hindi mapigilan ni Dong Fangjiao na mag-alay ng 3 segundong katahimikan para sa kanyang mga kapatid sa maharlikang pamilya. Tapos na ang kanilang magagandang araw. Kung makakaligtas ba sila pabalik mula sa militar ay mahirap sabihin. Kung may sisihin si Dong Fengshan. Siya ang hukay ng hukay para sa inyo. Nakumpleto na ang pag-upgrade ng piitan, muling naging tahimik. Pagkatapos gumuho ang lambak, ang nabuong dagat ng kidlat ay lalong naging marahas, ang lakas ay mas malaki ng maraming beses. Tiningnan ni Lin Moyo ang dagat ng kidlat. Nakita niya ang isang hiyas, NGOC, sa loob nito. Ang hiyas ay lumulutang sa dagat ng kidlat. Kung hindi titingnang mabuti, tiyak na mapapalampas ito. Ngunit kahit makita pa, kung ibang profesional ito, 9 sa 10 pagkakataon ay hindi ito makukuha. Sa ganitong antas ng kidlat na bumabagsak, kahit isang knight na naka-maximum defense ay hindi makakatagal ng higit sa 5 segundo. Isinuot ni Lin Moyo ang bone armor, kalmadong pumasok sa bagyo ng kulog at kidlat. Ang makakapal na kidlat ay tumatama sa katawan ni Lin Moyo. Ang liwanag ng kuryente ay kumikislap sa labas ng bone armor. Ang buong katawan ni Lin Moyo ay naglalabas ng asul na liwanag ng kuryente. Ang atake ng kidlat ay hindi mahina, lalo na ngayong ang piitan ay na-upgrade na sa Hell difficulty. Sa pamamagitan ng reaksyon ng bone armor, halos mahulaan ni Lin Moyo ang antas ng lakas ng atake ng kidlat. Ngayon, lubos na niyang nauunawaan ang iba't ibang propesyon. Ang isang level 50 dagdag knight na may maximum defense ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 pang healer para makuha ang hiyas mula sa dagat ng kidlat. Naglakad si Lin Moyo papunta sa gitna ng dagat ng kidlat, iniabot ang kamay at kinuha ang hiyas. Sa sandaling hawakan niya ito, agad na nagkagulo ang dagat ng kidlat. Hindi mabilang na liwanag ng kidlat mula sa lahat ng direksyon ang pumasok sa hiyas. Sa isang iglap, naglaho ang dagat ng kidlat. Ang hiyas ay naglabas ng matingkad na asul na liwanag. Sa loob nito, may gumagalaw na liwanag ng kidlat, napakaganda tingnan mula sa labas. Batong hiyas ng kidlat, Thakai Tia Chop, permanenteng binabawasan ng 50% ang pinsala mula sa electro-element. May pagkakataong makakuha ng isang electro-type skill. Huminga ng malalim si Lin Moyo at inactivate ang batong hiyas ng kidlat. Muling naging taong kuryente ang kanyang buong katawan. Malaking bilang ng kidlat ang bumagsak sa paligid, sunod-sunod na lumilikha ng mga nasunog na butas sa lupa. Tungkol sa electro-type skill, hindi niya ito pinilit. Ang mapataas ang kanyang electro-element immunity ng 50% ay napakaganda na. Isang minuto ang lumipas, ang liwanag ng kuryente na bumabalot kay Lin Moyo ay walang senyales na humihina, sa halip ay lalo pang lumalakas.
Pagkatapos nito, lahat ng kidlat ay nagtipon sa likuran ni Lin Moyu, bumuo ng isang pares ng malalaking pakpak. Nakuha ang skill, mga pakpak ng kidlat, Li Tianqi DC. Mga pakpak ng kidlat nagtataglay ng kakayahang lumipad sa loob ng 1 minuto. Ang cooldown ay 10 minuto. Nawala ang liwanag ng kidlat. Isang ekspresyon ng pagkagulat at kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Lin Moyu. Hindi niya inaasahan na talagang na-master niya ang bagong skill, mga pakpak ng kidlat. Mukhang maganda pakinggan. Bagamat 1 minuto lang makakalipad, sa huli, kaya pa ring lumipad. Hindi niya alam kung gaano kabilis. Nang maisip niya ito, agad niyang inactivate ang skill. Nang tumunog ang kuryente, swish, swish, isang pares ng pakpak ng kidlat na may lapad na mahigit 5 metro ang lumitaw sa likuran ni Lin Moyu. Pagkatapos, hindi nakita kung paano gumalaw ang mga pakpak, ngunit biglang lumipad si Lin Moyu. Tiningnan niya ang lumiliit na lupa at ang mga bakas na iniwan ng pagguho ng lambak. Agad siyang lumipad pataas ng 1,000 metro, parang instant teleportation. Napakabilis. Ang distansyang 1,000 metro, wala pang 1 segundo. Sa ganitong bilis, naramdaman ni Lin Moyu na kaya niyang umatake kung gusto niyang umatake, tumakas kung gusto niyang tumakas. Sa loob ng 1 minuto, sapat na para makatakbo siya ng 180 kilometro. Isa na namang malaking nakuha ito. Kinontrol ni Lin Moyu ang mga pakpak ng kidlat, lumipad sa himpapawid na may pagkagulat at kagalakan, ninanamnam ang kasiyahan ng mabilis na paglipad. Makapal na ulap ng bagyo at dumadagundong na kidlat sa piitan. Si Lin Moyu ay paulit-ulit na lumipad sa pagitan ng mga ulap na ito. Ang mga pakpak ng kidlat ay maaari pa ring lumipad sa loob lamang ng 1 minuto. Mula sa nakaraang sitwasyon, ang Comprehensive Talent Amplification ay may epekto sa pagpapalakas ng karamihan sa mga skill. Mayroon lamang ilang skill na walang pagtaas, tulad ng skill na malakas na sundalo na nabuo ng Primordial Rune, at pati na rin ang Blessing of Light na dala ng Luminous Gem, ay walang kaukulang pagtaas. Kung sasabihing ang skill na ito ay hindi maaaring lumakas dahil dala ito ng gem, ngunit ang Extreme Poison Gem naman ay may amplification. Napakakakaiba. Nag-isip ng matagal si Lin Moyu ngunit hindi niya maintindihan ang dahilan. Sa huli, hindi na lang niya ito inisip pa, hinayaan na lang ang lahat na mangyari ng natural. Sa unahan ay isang latian-latian ng kidlat, THMLY din. Bawat latian ay parang mga lawa na may iba't ibang laki, magkakasamang nasa harapan. Sa pagitan ng mga latian ay bumubuo ng isang palikulikong daan. Sa loob ng latian, nagkukrusan ang mga kidlat, nagpapatalsik ng putik. Maging sa daan o sa ilalim ng latian, may malaking bilang ng mga halimaw. Butikin ng latian ng kidlat, THNLN Litrak, Hell Difficulty Elite Monster. Level 47. Lakas, 40,000. Agility, 20,000. Spirit, 40,000. Constitution, 50,000. Skill, Lightning Attack. Katangian, Electro-Element Damage Reduction 50%, Physical Damage Reduction 50%. Enhanced Speed. Hindi na lamang sila mga Electro-Element monsters na ganap na immune sa physical damage. Para kay Lin Moyu, ang mga Berserker Skeleton Warrior at Divine Sharpshooter ay parehong maaaring magamit. Tungkol naman sa mga attribute na ito ng halimaw, hindi ito itinuturing ni Lin Moyu na masyadong malakas. Sumugod ang Undead Legion sa latian ng kidlat. Ang mga Berserker Warrior ang bahala sa lahat ng halimaw sa daan. Ang mga Mage at Divine Sharpshooter naman ang humarap sa mga halimaw sa loob ng latian. Ang latian na ito ay may lalim na mga 10 kilometro. Nang nasa himpapawid siya kanina, kaya niyang lampasan ang latian na ito. Ngunit hindi ito ginawa ni Lin Moyu. Kung lilipad siya ng diretso, tiyak na may mapapalampas siyang bagay. Sinabi sa kanya ng kanyang nakaraang karanasan na sa Electro-Element Dungeon na ito, bukod sa batong hiyas ng kidlat, tiyak na mayroon pang isang susi at isang bagay na maaaring gumising sa Electro-Divine Spirit. Tungkol naman sa mga fragment ng Electro-Element Crystal, hanggat mapapatay niya ang huling boss, makukuha niya ito, hindi na kailangang paghirapang hanapin.
Alam na alam ni Lin Moyo, lalo na ang susi at ang bagay na panggising sa Electro-Divine Spirit. Ngunit ang mga bagay na iyon ay maaari lamang makuha ng isang beses. Hindi siya sigurado kung makukuha niya ang dalawang item na ito sa unang pagpasok. Kaya nga niya ginawa ang kahilingang iyon, hindi pwedeng pumasok ang ibang tao bago siya makontento sa pagsalakay. Sumusunod sa daan sa gitna ng latian, naglakad si Lin Moyo pasulong habang tumitingin sa paligid para maghanap. Hindi niya pinalampas ang anumang detalye. Hindi nagtagal, nakarating ang Undead Legion sa gitna ng latian. Dito ay may isang napakalaking latian ng kidlat, mas malaki kaysa sa lahat ng maliliit na latian. Sa gitna ng latian ng kidlat, puno ng mga ulap ng bagyo, walang tigil na bumabagsak ang kidlat sa isang tiyak na punto sa gitna. Nakita ni Lin Moyo ang isang halaman, siko, sa gitna ng mga kulog at kidlat. Nang tingnang mabuti, natuklasan ni Lin Moyo na ang halamang ito ay hindi tinatamaan ng kidlat, kundi ang halaman mismo ang naglalabas ng kulog at kidlat, bumubuo ng mga ulap ng bagyo. Nang makita niya ito, naalala ni Lin Moyo ang bulaklak na bato ng Diyos ng Apoy, Faho Kuwaho Thn, sa Fire God Shrine Dungeon. Nahanap ko na, nang maisip ito, ang cooldown ng mga pakpak ng kidlat ay tapos na. Agad itong binuksan. Isang pares ng pakpak na may dalang kidlat ang lumitaw sa kanyang likuran, dinala si Lin Moyo patungo sa maliit na halaman. Sa isang iglap, nakarating si Lin Moyo sa himpapawid sa itaas ng maliit na halaman. Iniabot niya ang kanyang kamay para sunggaban ito. Isang nakakatakot na liwanag ng kidlat ang tumama sa langit. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa liwanag ng kidlat at malakas na tumapik kay Lin Moyo. Matagal nang inaasahan ito ni Lin Moyo. Normal lang na may halimaw na nagbabantay sa maliit na halaman. Ang higanteng kamay na may dalang liwanag ng kidlat ay sumugod. Bahagyang yumanig ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo, at biglang bumilis ang kanyang bilis para umiwas. Pagkatapos ay mabilis siyang nagbago ng direksyon sa gitna ng himpapawid. Lumipad siya paikat sa higanteng kamay at isang kamay ang sumunggab sa maliit na halaman. Ang maliit na halaman sa kanyang kamay ay kumislap ng nakakatakot. Naliwanag ng kidlat at tumunog ng dam. Dam! Ang bone armor ay nagliwanag ng husto. Kahit may bone armor na humaharang, naramdaman pa rin ni Lin Moyo ang lakas ng liwanag ng kidlat. Kahit isang knight, malamang ay malubhang masasugatan sa lugar na iyon. Ngunit kung iisipin ng ibang mga team, hindi nila maiisip ang ganitong paraan. Tiyak na lulutasin muna nila ang nagbabantay sa maliit na halaman bago kunin ito. Sa sandaling bunutin ni Lin Moyo ang maliit na halaman, nagkagulo ang latian ng kidlat. Hawak ni Lin Moyo ang maliit na halaman ng mahigpit at mabilis na tumakas patungo sa kalangitan.